Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet, at sa episode na to, silipin natin ang Nissan Navara Pro 4X. Ready na ba kayo? Tara na! Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility at pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 kilometers per hour. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. Dito pa tayo sa harapan mga katandem, no? Makikita nyo, napakalaki ng grill niya. May Navara nakasulat. Tapos dito, may Nissan logo na may touch of red. Tapos diamond shape type yung mga grills. Sa headlight naman, meron tayo 4 na projector lights ha. Per side yan. So 4 sa kabila. Then meron din tayong fog lamps. So mga katandem, mga tanong ko kayo, ano ba talaga ang hanap nyo sa isang pickup truck? Pangkargahan? Panghilahan? Pang off-road? Or komportable na pwede pang pamilya? Siyempre, dito ka na sa Nissan Navara Pro 4X. Ito nga pala is using a YD25 2.5-liter turbo diesel engine that puts out 190 PS and 450 Nm of torque. So with proper care and maintenance, tatagal to at mahaba-haba po siya, samahan nyo nito. Dito naman tayo sa gilid. So, umpisa ko sa gulong mga katandem, no? Meron tayo 255/65 R17 na tires. Then dito, sa side mirrors, power side mirror siya, retractable na may signal lights and 360 camera. May malapad tayo na stepboard sa baba. And dito naman sa door handle, may pindutan tayo ng lock and unlock. Ito pa mga katandem, napansin ko na meron. Meron siyang roof rail sa napakatibay load bearing to. Alam niyo kung bakit? Tignan niyo to. Di ba? Ang tibay. Dito naman tayo sa likod mga katandem. Meron tayo stylish na tail lights. May rear camera. Siyempre, ang logo ng Nissan na may touch of red. Sa may bandang lower part ng bumper, meron tayong parking sensors. And siyempre, ang track bed natin, yan. Meron na siyang bed liner na plastic. Tapos, ang size nga pa nito mga katandem is 1.4 by 1.4 meters. And ang maximum payload nito or ang rating ng payload nito na kayang dalhin is 1,000 kg or 1 ton. Dito naman tayo sa loob mga katandem, no? Ang unang napansin ko rito, yung kanyang dashboard, straight na straight, hard plastic siya. Tapos meron siyang leather wrap dito sa harapan na may red stitches. Tapos infotainment system, simpleng-simple. Yan lang yung knobs niya, 2 knobs lang. Then may mga pindutan siya ng audio controls and map, pati sa 360 camera. Sa steering wheel naman, leather wrap siya. Sa kaliwa naman, may controls ng in-car entertainment at sa kanan yung kanyang cruise control. Then dito sa lower part ng in-car entertainment niya, andito yung controls mo ng aircon. So dual climate control siya,
na pwede mong isync yung thermostat ng harap at saka likod. Sa bandang baba naman, meron tayong dalawang USB charging port, Type C and Type A. Then may lighter socket ka pa dyan sa bandang kaliwa. Then doon naman sa bandang kanan, nandyan yung knob mo ng 4-wheel drive. So ngayon, naka 2-wheel drive setting tayo. Pwede mo siyang gawing 4H and then 4 low. Then dito naman sa may bandang shift knob, so simple lang siya, park, reverse, neutral, and drive lang. Pero meron siyang manual mode, mga tandem, no? Meron tayong dalawang cup holder dyan. Andito yung controls mo ng differential lock and ng hill descent assist. So dito pa tayo sa upuan, mga tandem, no? I'm sitting at 5'9" and meron akong dalawang fist na space do sa headliner and sa ulo ko. Then ito nga palang driving position ko, mga tandem. Ito yung kitang-kita ko yung hood. Then, yung line of sight ko rin sa instrument panel, walang nakaharang. So, kitang-kita ko yung mga information sa instrument panel. Then, yung upuan, mga katandem, mga napansin ko rito, leather wrap siya, no? Hindi siya two-tone, pero dalawa yung tone ng kanyang stitches. May white and red. Then, may tatak din ng Pro 4X. Dito naman tayo sa likod, mga katandem. Ang space naman ng headliner sa bumbunan ko is 1.5 fist or 5-finger gap. Then, yung tuhod ko naman, doon sa likod ng driver seat, mayroon 2-finger gap dyan. So, pagka nag-slouch ako, yan, medyo sayad na yung tuhod ko dyan, pero hindi naman siya yung talagang sukol na sukol, no, mga katandem. Then, sa charging system naman, meron din tayong Type A, Type C na USB port dito. And aircon vent, dalawa, pwede mo isara yan. And syempre, may cup holder din sa likod. So, good day, mga katandem. Nandito na naman tayo sa another test drive. This time with Nissan Navara Pro 4X. So, this one is the top-of-the-line version ng Nissan Navara na 4x4. So, dalawa sa lineup ng Navara, dalawa kasi ang 4x4. The other one is VL. One of the difference nila is yung kanyang manual mode. So, ang Pro 4X ay may manual mode. Sa handling muna tayo, mga katandem, no? Ang nagustuhan ko rito, medyo mabigat yung steering niya. Maybe sa iba, hindi siya plus or hindi siya okay. Pero kasi sa akin is okay kasi mas gusto ko yung feel ko yung kalsada, mga katandem. Lalo sa mga high speed tsaka sa mga curves. Pero kasi pag ginamit mo siya sa sa urban driving or sa city, yun nga lang medyo yun pagka umiliko-liko ka sa mga corners tsaka sa mga kanto, yan medyo mabigat lang yung steering niya and parking. Pero syempre, depende naman kung saan mo gagamitin, mga katandem eh. So, I'm not here to give you a full review nitong Nissan Navara Pro 4X. Pero saan ba siya magandang gamitin, mga katandem? So, ikaw ba ay nagnenegosyo? So, kung sa negosyo gagamitin mga katandem, it depends din sa negosyo mo. And actually, for me, yung versatile siya, good siya for highway driving, long driving with comfort kasi yung likod nito, mga katandem, is coil spring, hindi siya lip spring tulad ng ibang sasakyan na yung, kasi pag lip spring, alam naman natin, mga katandem, sobrang talbog niya, sobrang tagtag talaga niyan. Pero syempre, yung payload na kaya niyang dalhin, mas mabigat. Pero itong Nissan Navara Pro 4X, kaya nito hanggang up to 1,000 kg na payload, mga katandem. Malaki yung truck bed niya, may kasama na rin na bed liner. So, kahit ano ikarga mo dyan, semento, hollow blocks, name it, di ba? Basta, syempre, within the load limit ka lang, mga katandem. Huwag niyo siya yung overload. One thing, kaya mo siya bibilin din, mga katandem, is syempre, kung ang pamilya mo naman or sinasakay mo is within the seat capacity of 5 persons lang, kasama na yung driver, pasok na pasok siya, mga katandem, no? Huwag niyo gagayahan yung iba na bumili ng pickup, tapos naglalagay ng bangko sa likod, magkasakay na siyam. Hindi po, bawal yun, mga katandem, and it's not safe, di ba? Yun. So, let's talk about reliability. Alam naman natin, and alam nyo naman, mga katandem, na Nissan builds good diesel engine. They last for a long time if maintained properly. So syempre, yung when I say maintained properly, hindi lang yun yung basta palit ka lang ng oil, palit ka lang ng filter. No. May mga specific tayong chine-check dyan, like minsan pagka yung diesel mo naglo-low power, yan, na tanong mo ba kung nalinis mo na ba yung EGR niya, which is usually nililinis yan sa pagkakaalam ko, as far as I know, after 60 to 80,000 kilometers. Yon. Then, isa pa dyan, mga katandem, is dapat mo i-maintain din yung turbo mo. Ang turbo ng sasakyan, nag-accumulate yan ng carbon deposits. So, make sure na hindi siya mag-stack up, hindi siya masira. Dapat ipalinis din natin yan, mga katandem. And the other thing, syempre, is pagka yung mga katandem, kung saan ka nagpapagas, syempre, yung fuel filter mo, kailangan papalitan mo rin yan na maganda. Kasi syempre, depende rin kung saan ka nagpapagas, baka yung mga pinagpapagasan mo, medyo flood prone areas, o yung madudumi yung mga reservoir, yun.
delikado yung mga tandem. So check din natin yung yung mga usually na maintenance ng diesel engines, no. Some may say diesel maintenance cost a bit more compared to gasoline engines. Some of it are true, some of it syempre mas complicated ang diesel engine, pero bakit ka mabibili ng Nissan Navara? Dahil syempre, unang-una, payload, yung kaya niyang payload mga tandem, no? It can handle 1,000 kilogram. Then hauling. Syempre, pagka yung kakarga, naghihila ka, yan, kaya niya yung puwersa ng hauling. Lalo lang itong Nissan Pro 4X na to, 4x4 siya. So pwede mo i-lock din yung differential and everything nandiyan control. May 2H 4H siya na mode. Yun, pwede 4-wheel drive, pero pwede mo siya sa high speed. Then pwede mo rin i-lock yung differentials, nandiyan din yung Isa ring magandang feature to mga tandem is yung hill descent assist niya, no? Which is very usable or very handy, lalo na pagka meron kang kargang mga mabibigat na bagay. Like for example, nagkarga ka ng mga semento or anything na puno mo yung track bed sa likod. Tapos yung mga dinadaanan mo medyo hilly, mga pataas tsaka pabulusok. So mas maganda may hill descent assist ka at least. Hindi siya bubulusok ng talagang sobrang. Syempre yung weight, yung momentum mo pagka napabayaan mo yan, delikado, hindi nakakayanin ng brakes mo yan. So it's a good thing to have. Yan. Then other safety features na meron tong Nissan Navara mga katandem is yung meron din siyang collision warning. So pagka medyo malapit ka na rin sa nakatigil sa harapan mo, mag-warning siya. Lane departure warning meron din siya, which is a good feature. Then isang magandang feature din ito mga katandem is yung kanyang 360 camera, which is yun, gamit na gamit mo siya lalo na pag nag-park ka sa gabi or nag-overland ka or sa mga masasikip na lugar. At least alam mo yung mga nililikuan mo, yung mga dinadaan na makikita mo sa 360 camera. Yun. One part is business, no? Very good choice to sa mga nag-business, lalo na yung mga nagdi-deliver, yung mga logistics, yan, yung mga nagkakarga ng bibigat na bagay. Other thing is if you are an adventurer mga katandem, like if you're into off-roading and overlanding, swak na swak din sa ito kasi unang-una, napansin ko rito, nung nire-review ko siya, nakita ko yung gulong niya, naka all-terrain tires na kagad by Yokohama Geolander 255/65/17s. Yun pa lang mga katandem, all-terrain tires, hindi mo na kailangan i-upgrade yung gulong. Yung gulong pa lang niya na stock, pasok na. So ano ba gagawin mo na lang dito? Lalagyan mo na lang ng canopy, lalagyan mo na lang ng mga racks, lalagyan mo na lang ng awning tent. Yan, those things are available sa Overland Kings. So visit mo na lang sila. Overland Kings. Yan, if you're looking for excellent quality camping gears and overlanding gears, yan. Number one go-to natin yan, Overland Kings. Yan. And syempre, if you're into adventure, andyan yung mabibilad ka sa araw, mainit, di ba? Yun, ipa-Ceramax ceramic tint mo lang na rin yan with 99% heat rejection and UV rejection. Plus 12 years warranty ka pa, di ba? Okay, yung hindi nila sa baba. Yun, babalik tayo mga katandem, no? If you're into overlanding, good choice din siya kasi it has the power to overcome those difficult terrains. Yan, 4-wheel drive na rin siya. Tapos komportable din siya mga katandem, no? Hindi siya ganun katagtag. So if you're off-roading, syempre andyan yung uneven roads, maalog, yan. It's for me yung seats niya malambot and comfortable naman siya. And yung suspension niya rin syempre. Kasi may mga na-drive na akong pickup na na medyo maalog tsaka matagtag talaga, matalbog, no? Itong Navara, sakto. Actually, it's a good mix of yung pag if you're into long drive and comfort, no? So hindi siya nakakapagod i-drive kumbaga. So yun mga katandem, no? Why would I choose Nissan Navara Pro 4X over other competitors? Okay, so ito ang take ko dyan mga katandem, no? If you're into business like nagkikarry ka ng mga higher loads, like kasi kaya niya hanggang 1,000 kilograms then and occasional na off-roading plus comfort kasi for me among the other trucks na na-drive ko, ito kasi yung isa sa mga komportable sa loob, from the inside, like yung seats niya, yung cabin noise, and and yung suspension niya kasi naka-multilink to sa likod na and coil suspension sa likod, unlike iba na naka-leaf spring.
And kasi may mga nasakyan na rin ako mga tandem na naka-coil spring din sa likod, pero ang tigas ng suspension. Pero with Nissan Navara, napaka-komportable niya for me as a pickup truck, no? Kasi alam mo naman natin pag pickup truck, yan, medyo matagtag yung mga yan kasi talagang they do their they serve their purpose na pangkarga talaga. Pero if you want a mix of comfort and yung pang sa long drive and yung hauling yung payload carrying weight niya, maganda ang mix, maganda, pasok na pasok ang Nissan Navara Pro 4X. Aside from that, if you maintain the engine, no, na regular linis mo yung EGR, turbo, napapalitan mo yung mga filters and everything and oil, nasa within the specified yung pagpapalit ng mga parts na yon, tatagal siya mga katandem. And the other thing mga katandem, no, isa rin kasing mga features nito na ba't ako mapapabili is syempre yung mga safety features niya, like collision warning, yung lane departure assist, hill descent, may traction control din siya mga katandem. Yun, I'd like to add that, no? And syempre, yung kanyang 360 camera, napaka-usable niyan mga katandem. Maraming salamat nga pala sa Nissan Philippines sa pagpapahiram sa amin ng sasakyan na to. And sana marami kayo natutunan sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.